Breaking news po mga kababayan. Senate President Tito Soto, binigti ang sarili dahil dito mga kababayan, pinalpal ni Marcoleta dahil nga po dito sa kay Bryce Hernandez na kung sino po ang may kustodiya, Senado ba o Kongreso. Ngayon mga kababayan, alam na kasi ni Marcoleta yung mangyayari eh. Ang ginawa ni Tito Soto dito, binigay kay Martin Romualdez itong testigo na ito. Na alam naman natin na ang gawain ng mga ito ay pipilitin ng mga testigo para magturo ng magturo sa mga walang kasalanan. So ngayon mga kababayan, nagalit si Marcoleta at Bato. Namumula nga si Bato eh. Gustong manakit si Bato kanina eh. Bakit nyo binigay kay Martin Romualdez ito o Kongreso? Si Marcoleta, before pa na i-contempt ito, gumawa na ng papel ito para yung legalities ng kustodiya dito sa Senado. Pero anong ginawa nyo? Binigay nyo kay Martin. Kausap daw ni Tito Soto, tumawag kasi si speaker, ganito ganyan. Alam na this, bakit binigay doon? 'Di ba merong binulgar si Marcoleta sa mga abogado ng Diskaya itong si Pacifico, pinipilit na magsalita, na magturo lang ng magturo kahit wala namang sinulat sa papel. Ito po pinag-usapan po dito sa Net25. Ano ba yung nangyari? Ito po, ipapaliwanag po nila. Kaya si Tito Soto, school bukol, di ba nagyabang ito mga kababayan, na walang direksyon itong si Marcoleta, ayaw ko yung liderato, bias, o ngayon, sinong bias ngayon? Di ba mga kababayan kasi nga, pati si Lacson pahiya dito eh. Ipinagtanggol pa si Tito Soto. Pero yung grounds ni Marcoleta, supalpal yung dalawa, mga school bukol. Ito pong sinabi ng Net25. Nagkainitan po mga senador sa sesyon ngayong hapon. Ang nakakita po, naku, kitang-kita niya, Nelson. Oo. Kitang-kita po ni Mean Corbera Live. kung ano nangyari. Mean, ano ba nangyari? Ikaw nga magkwento. Then at Nelson, sa sesyon ngayong hapon, nag-privilege speech kasi si Senator Jingo Estrada. Sa kanyang privilege speech, binanatan niya itong si Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez yung nag-aakusa sa kanya na umano'y tumanggap siya ng 30% na umano'y komisyon umano doon sa mga flood control projects sa Bulacan. Kaya ang tanong ng mga senador, nasan si Bryce Hernandez? Kinukasyon nila si Senate President Vicente Soto, bakit pumayag na ilipat sa custody ng PNP Custodial Center si Hernandez. Gayong ang Senado raw ang may lehitimong karapatan dahil meron silang contempt order laban sa kanya. Sabi ni Senator Alan Peter, dapat yata repasuhin na yung rule sa witness. Ang sabi naman ni Senator Rodante Marcoleta, may mga testigo ng Senado na inaagaw o kinukuha ng kamera tapos didiktahan daw kung ano yung gagawin ng isang testigo na yan ay never na ginawa ng Senado. Katulad niyong pananakot na kapag hindi sa sumakay doon sa umani gusto ng mga kongresista sa ay ipapakulong. Ang tanong naman ni Senator Rodante Marcoleta, ano ba yung pinaka-importante doon sa nasayang nga ba yung ginawa ng Senado na investigasyon doon sa 3 beses na pagpapatawag ng pagdinig kung saan doon sa 3 yun na contempt itong si Bryce Hernandez sa pagdinig ng Senado. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. We are not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. Tama. Ayan, si Senator Rodante Marcoleta, ang sinasabi niya, hindi totoong manganganib ang buhay mo, bantay sarado ka pa nga dito sa Senado at bibigyan ka ng sapat na proteksyon, pati na yung pagkain ng isang testigo kapag siya ay nandito sa custody ng
Senado. Malamang daw talagang hindi nagsasabi ng totoo to si Bryce Hernandez, kaya siya natatakot na dahil dyan na nagkasagutan yung mga senador, nagpatawag ng break at pagkatapos ng break, Nelson at Jen, nagmoson si Senator Jingo Estrada na mailipat sa Pasay City Jail itong si Hernandez na sinigudlahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at yan ay inaprubahan sa plenary session. Oh, mga kababayan, 'di ba? Takot sila sa mga ginagawa nila. Baka daw manganib ang buhay ni Bryce Hernandez. Sabi nila pag sa Senado daw na nanganganib ang buhay niya. Tumawag si Martin Romualdez, o Tito Soto, dito muna sa kustodiya namin. Baka manganib kasi yan. So sabi naman ni Marcoleta, hindi pwede yan. Kami ang nag-contempt order, kami rin ang may kustodiya dyan. So hinugot ni Martin Romualdez ito kay Tito Soto na pinayagan naman ni Tito Soto. Pinagtanggol naman ni Zubiri si Titi Soto na wala daw kasalanan ito. Ito naman si Panfilo Lacson, ganun din mga kababayan. Hala ka. Ngayon, binalibag sila ni Marcoleta. Bakit? Nasayang na ba yung aming investigasyon dito? Sino bang gumawa ng contempt order? 'Di ba ako pa yung noon? Ako pa yung Blue Ribbon chairman noon? Hindi na kasi nanumpa na si Pampilo Lacson, hindi ka na chairman. Na palayas ka na, parang gano'n, nasibak ka na. Hindi yun. Dahil gumawa na ako ng papel dyan. Humingi ako sa Department of Justice na Senado ang hahawak or kustodiya ni Bryce. Sabi nung iba, alam na ang bossing ni Tito Soto, si Martin. Nako po. Balik sa inyo, Nelson at Jen. Ayun. So ano yung tagpo na talagang mainit ba ang paano natin nasabing naging mainit ang tagpo, Meng? Si Senator Bato de la Rosa namumula na sa galit. Kita mo kasi Jen yung niya, 'di ba? Hindi naman sa inaano natin yung wala siyang buhok, pero ang pula na kasi. Namumula talaga. Oo, namumula na siya sa galit. Ang sabi niya, ang Senate yung may lehitimong custody. Kasi sa House naman kahapon, hindi naman nila ipinakontempt si Bryce Hernandez. Tama. So unang-una, sabi nila, nakiusap yung House na makuha yung makapadalo. Dahil siya nakakulong dito, mapadalo sa hearing kahapon. Bakit after no nagpasa na hindi na sa ibabalik dito? Samantalang wala naman silang contempt order. Imbes dinala siya sa PNP Custodial Center. O ano daw yung bearing? Kaya ang sabi ng mga senador ngayon, dapat siyang maibalik dito sa Senado. Ayun. Ano yung sinasabi ni Tito Sen kanina na paano kung halimbawa ang Kamara naman na nakiusap sa atin? May ganun bang anggulo? Papayagan naman daw, Jen. Pero yung kahapon kasi wala talagang basihan para sila ay ibig sabihin, walang basihan para mag-decide ang Kamara na kunin yung custody, makisama dito sa paggawa ng custody dito kay Hernandez. Dahil una, yung hearing, hindi naman sa pinakontempt. Ibig sabihin, yung Senado, na may contempt order, ibig sabihin, dapat dito siya makulong. So ang standing... Senado yung magpapasa kung saan siya i-custody. So ang standing pala, kaya nakakulong si Bryce ay dahil sa contempt order. Kasi humingi siya ng custody, di ba? Sa Kamara. Kung matatandaan nyo dyan, nung nakaraang hearing, ipinakontempt, nag-motion si Senator Jinggoy na ipakontempt itong si Hernandez. Oo. Tinatanong kasi siya, dun sa issue ng pagkakasino niya, tinatanggi niya pa kahit na may mga ebidensya na nagpapatunay na siya ay labas-masok sa kasino. Yan yung dahilan, kaya nag-high na motion para ipakontempt siya. Yung contempt order ay binirmahan naman ni dating Senate President Francis Escudero. Kaya lang, Ayun. ang kasi ang tinatanong nga ni Senator Rodante Marcoleta kung may bearing ba nga yung ginawa nila. Kasi nung mapirmahan ng contempt order nung umaga, nagkaroon ng Senate leadership reshuffle.
ng Rigodod nung hapon. Kaya tinatanong niya, may bearing nga ba yung mga ginawa ng mga nakaraang komite sa pagbabago ngayon ng Senado? O mga kababayan, di ba, nauna kasi yung pagpirma ng contempt order, tapos yung legalities kung sino po ang hahawak ng kustodiya kay Bryce. Kung nag-iisip ba naman itong si Tito Soto, na sabi daw kasi baka manganib ang buhay, Tito Soto, bahay mo ang Senado. Hindi ka ba gumagamit ng utak mo? Bakit manganganib si Bryce? At paano mo nasabi na maiimpluwensyahan, nandiyan ka mismo, ikaw ang Senate President, tapos si Panfilo Lacson ang Blue Ribbon Committee, hindi ka ba gumagamit ng coconut shell? O mga kababayan, panoorin nyo po ito pong sinabi ni Senador Marcoleta. Ito po yung buong kanyang pagsupalpal sa mga ito, yung tatlo, Subiri, Tito Soto at Ping Lacson. Paano binuljak ang mga ito? Wala kasing utak yung tatlong ito Kaya natalo na naman at huling-huli sa akto na nasupalpal. Kasi yabang ng yabang kasi si Tito Soto na sinasabi niya walang direksyon, bias, o ngayon, huling-huli ka sa akto, nakausap mo si Martin Romualdez, ikaw na nagsabi, bibig mo mismo. Eto po mga kababayan, panoorin nyo po. Nasupalpal itong si Tito Soto na puro yabang kasi. Recognized. May I have the permission, Mr. President, to read your letter addressed to the House Infrastructure Committee dated September 8, 2025. This is to formally approve your request for Mr. Bryce Hernandez to attend your Yari. hearing tomorrow, September 9, 2025, 9 a.m. at the People's Center House of Representatives. We expect that he be returned safely immediately after the said hearing to the Senate. So this is very categorical, Mr. President. Their request that he be called for hearing in the House of Representatives was conditioned upon his safely return to the Senate. There is no need for a motion, Mr. President. I was still the chairman of Blue Ribbon Committee at the time, and it was very clear that we committed him to the custody of our Sergeant-at-Arms. Not in Quezon City, not anybody else. And so, as already asked by Senator Alan, we are not supposed to change the rule. Yari. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we are giving credence to his statement, which I believe is not true, Mr. President. Mr. President. Majority Leader. Yes, Mr. President, with due respect to our colleague, Ito na, Senator Marcoleta, pagtatanggol niya. there was an intervention. Actually, he was supposed to come back Ayan na. to the Senate. But the Speaker of the House had intervened and asked if he can be kept in the House, which you did not agree. And Yes. you said that we will put him in the PNP Custodial Center under the custody still of OSA and the Senate. Legal custody of the Yes. Senate. So Still. when he wrote the letter, Your Honor, wala pang intervention. So walang kasalanan dyan si Senate President. He was going to bring him in, but we are not bending any rule. But because the the Senate request- President already has said the rule. Mr. which President, allows the us- request of the Speaker of the House of Representatives is inconsequential here. O, di ba? Binanggit ni Mig Subiri na nag-request daw si Speaker. Nako po, mga bobo na mga hindi naman abogado kasi nagmamagaling. O, ulitin nga natin para masupalpal natin ang mga ito. And so, as already asked by Senator Alan, we are not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them,
but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. Tama. It is as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true, Tama. Mr. President. Mr. President. Majority Leader. Yes, Mr. President, with due respect to our colleague, Senator Marcoleta, there was an intervention. Actually, he was supposed to come back to the Senate, but the Speaker of the House had intervened and asked if he can be kept in the House, which you did not agree. And you said that we will put him in the PNP Custodial Center under the custody still of OSA and the Senate. Legal custody of the Yes. Senate. So Still. when he wrote the letter, Your Honor, wala pang intervention. So walang kasalanan dyan si Senate President. He was going to bring him in, but we are not bending any rule. But because the the Senate request- President already has said the rule. Mr. which President, allows the us- request of the Speaker of the House of Representatives is inconsequential here. Legal or otherwise, the custody must be here. They are only asking us to lend him to their committee. The legal custody is still acquired by the Senate. And then the committee was the one who ordered him to be legally detained in the custody of the Senate. The committee was the one who did that, not the Speaker of the House of Representatives. He could request that, but we are sorry to deny that Maybe, because Mr. the legal President, custody, Mr. President, yeah. legal or physical, is still with the Senate. Mr. President, I think the points raised by Senator Marcoleta are valid. I think at that time, the witness had no fear of his life, but now he has fear of his life. We will guarantee that he's safe, even if he's in the Senate. No, that's why we're guaranteeing his safety if he's here in the Senate. But let's also be transparent, Your Honor, because I think the question there is, kung meron bang mag-iimpluwensya pa sa kanya. That Diba? was the point of the Later on. minority leader. Correct. There might be a perception that if he's here, he might be influenced by someone. That is also Correct, Mr. President. the minority leader made mention of that. And that's why I believe the Senate President made that decision to keep him in a neutral area, which is the PNP Custodial Center. But then again, Mr. President, we're a deliberative body. If the body would wish him back here to the Senate, then we can discuss it further. Mr. President, just Pagtatanggol a ni, quick intervention. Go ahead, Senator Lacson. Eto mga kababayan, yung pagtatanggol niya na itong pagbibigay ng ano na ito hindi na Senate President, hindi na Blue Ribbon Committee itong si Marcoleta. Nanumpa na ito. Ito yung sasabihin niyo mga kababayan, masusupalpal po ito. I would like to echo the earlier manifestation of the majority leader. Yung letter po ng ating Senate President was valid before the intervening event occurred. So we cannot invoke the letter of the Senate President kasi wala pa yung intervening event na mayroong request from the Speaker of the House. And the Senate President, using his own wisdom, granted the request. But we have not given the legal custody of Bryce Hernandez to the House. We still maintain or retain the legal custody over his person. And as I mentioned earlier, kung kailangan siya ng House, they will have to seek permission from the Senate President. Again, yes, they are not in Thank you, custody. Mr. President. Yes, Mr. Senator De La Rosa, President. yes, go ahead. Thank you, Mr. President. Mr. President, You know, Gumagawa sila ng sarili nilang multo mga kababayan. So ibig sabihin, bahay mo Soto, manganganib si Bryce Hernandez, Ping Lacson, Meg Subiri, nandiyan kayo. Mga bobo kayo Nakakainit kayo ng ulo ngayon natatakot kayo sa sarili nyong ginagawa. O tignan nyo mga kababayan, di ba sila din ang gumagawa ng sarili nilang multo Let Senator De La Rosa speak first. Go ahead. we have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate, because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate, alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee
about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan na ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. Mga kababayan, ganito po ang mangyayari kay Pacifico Diskaya at itong si Sara Diskaya. Kung kukunin ni Martin Romualdez yung kustodiya dito sa House, ang mangyayari, tatakutin po sila at magbintang ng magbintang kahit walang kasalanan. Ganito pong gagawin nila. Kaya itong si Marcoleta nag-advance na gumawa na ng contempt order at yung kustodiya, yung legalities mismo sa Senado para hindi agawin ng kahit sino. At dito lang sa Senado siya makulong or makontempt para hindi na maagaw ng kahit sino dito. Itong sinasabi ni Bato na may nangyari ng ganyan na ginawa ng tinakot, ganyan-ganyan. Eto na mga kababayan, malupit talaga si Marcoleta talaga. Nasupalpal talaga yung tatlo na nagmamagaling. But the following day or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look what happened. Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Oh, mga kababayan, sino ngayon ang bias? Sige nga mga kababayan, sabihin nyo nga sa akin. Sino ang bias? Si Senator Marcoleta or itong si Tito Soto? Di ba mga kababayan, sinong bias? Si Pampilo Lacson o si Senator Soto, Subiri? Sige nga mga kababayan, sasabihin ni Tito Soto, ayaw ko yung Marcoleta na yan, bias yan. Yung direksyon ng Blue Ribbon Committee, may pinapanigan. O, ngayon, Soto, magsalita ka. Sino ang bias ngayon? Dinadaya mo ang taong bayan eh. Niloloko mo eh. Bahay mo ang Senado, sasabihin mo nganganib si Bryce Hernandez, tapos ibibigay mo sa House. Diyos ko Lord. Tignan nyo mga kababayan, yung gawain nila, natatakot sila. Sila mismo yung may gawain yan. Yan o, binulgar ni Bato. Galit na galit o, tinutubuan ng buhok sa galit. Ginawa nila kay Colonel Grijaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Paano hindi bibigay yan? Kumpare yan. Kumpare niya kay Maine Mendoza at kay Atayde. Magkumpare yan sa kasal Paano hindi bibigay yan? Yan ang sabi ng mga komento. Oh, sino ngayon ang bias? Huling-huli sa bibig Kausap si Martin Romualdez Oh, sige, magkomento kayo. Sino ang bias? Yan kasi una yabang, unang pasok pa lang ng trabaho mo, palpak ka na, Tito Soto. Pampilo Lacson, una pa lang nasabak mo sa Blue Ribbon, hindi mo na alam ang ginagawa mo. Di ba mga kababayan? O, simpleng legalities. Sinong nag-issue ng contempt order? Aba, basta-basta silang magdesisyon na biglang yung kustodiya ni Bryce Hernandez, aba,
sinabi lang ni Martin Romualdez, ay ba'y binigay agad? Nilagay agad dito sa PNP. Hindi man lang nagpaalam dito sa Blue Ribbon Committee na si Senator Marcoleta. Ano yun, nasayang na lang? Sabi ni Marcoleta, sayang na lang bang ginawa namin na pag-iimbestiga? Gagawa-gawa kayo ng ganito, hindi nyo pinapaalam sa amin. Ba't nyo binigay si Bryce Hernandez? Oh, di ba mga kababayan? Mr. President, Yes, Senator Marcoleta. noong pong September 8, 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dito na. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung ma-cite in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yon through the collective wisdom of the committee. Hindi po namin gawa-gawa yon. Kaya lang namin siya sinite in contempt sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya sa kasino. Pati yung ginagamit niyang dalawang ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganun po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganun kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Dapat naman sana nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date So, dito na, that transpired? magtatalo. Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Tulala. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday, he was cited in contempt. But Yeah. the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, And Tuesday. nasa- So in the evening, when Ito na. yesterday, no. So in the evening, when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we had already elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson, yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was ng still House. under the legal ng, custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Session suspended. Oh, mga kababayan, ano, kayo mag-decide. Isipin nyo, sasabihin, oh, Marcoleta, hindi ka na yung Blue Ribbon Committee nung tumawag si Martin Romualdez. Nasibak ka na namin. Gabi na, nung tumawag si Martin Romualdez, nakapanumpa na si Pampilo Lacson dito. Sabi naman ni Marcoleta, nung ginawa ko ang contempt order at yung papel na legalities at yung kustodiya, ako pa rin ang Blue Ribbon Committee Chairman. Sabi nito Soto, tapos nang manumpa daw si Lacson. Mga kababayan, panoorin natin paano nahuli sa isda, nakalawit sa sariling bibig at binitay ang sarili. Binitay mismo ang sarili ni Tito Soto dito at ni Mig Zubiri at ni Pampilo Lacson. Halaka! Yan ang sinasabi ko mga kababayan. Na pag hindi abogado, walay. Mababa utak. Bobo. Totoo yan mga kababayan. Binastos nila si Marcoleta mga kababayan Sinibak nila. Wala namang kasalanan nito. Dinamay nila dun sa kasalanan ni Senate President Chis Escudero kasi nga hindi nila mahawakan. Ulitin natin, naku, ang sarap pakinggan paano na
nabugaan ng apoy itong dalaw na sunog. Ito po, mga kababayan. Sarap pakinggan paano mabugaan ng apoy ito eh. Gamit niyang dalawang ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganun po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganun kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Dapat naman sana nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday, he was cited in contempt. Yeah. But the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, And as, Tuesday. So in the evening, Opo. when yesterday, no. So in the evening, when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we had already elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson. Yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was ng still House. under the legal ng, custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Session suspended. Oh, mga kababayan, hindi na nila ni live itong usapan kasi nga pahiyang pahiya itong Tito Soto, Lacson at itong si Mig Subiri na magkakaklase sa Itbulaga. O ngayon mga kababayan, sabihin nyo sa akin, sino ang bias dito? Sino ang aso? Sino ang dinidiktahan? Napakaliwanag po. Tinawagan daw ni speaker po ang kinokontest si Tito Soto. Oy, nasibak ka na Marcoleta ah. Hindi ka na Blue Ribbon Committee ah. Hindi po, hindi ganon. Na-signed in contempt na yan, gumawa na ng papel yan, yung legalities nasa amin pa. Kami ang nag-contempt dyan. Kami ang nagpakulong dyan sa Senado. Meron ng legalities dyan na ang kustodiya sa Senado mismo. Bakit mo ibibigay kay Martin Romualdez? O tapos sasabihin niya, salpak, nabugaan ng apoy, nasunog ng dragon. O ipagtatanggol mo pa, Subiri, kahit ikaw di ka rin makaintindi eh. O, ngayon, sabihin nyo sa akin mga kababayan na naniniwala po sa katotohanan, sino ang may pinoprotektahan? Sino po ang bias dito? Sino ang walang direksyon dito? Di ba si Soto? Ayan ang mga komento. Sige, mag-comment kayo. Mga kababayan ko, sinong pinaglololoko nila? Bakit nila ibibigay sa kustodiya ng iba kung nauna naman ang Senado na mapa-contempt order? Na mapakulong ito tas ibibigay nila kahit kung saan-saan man lang gusto tas ni-request daw ni Martin Romualdez. Tapos ang ano nila, yung takot nila baka daw ma-impluwensyahan. Nag-iisip ba kayo? Bahay mo yan, Tito Soto, Pampilo Lacson, Mig Subiri, bahay nyo yan? Tapos sasabihin mo yung mananakot, may mag-impluwensya? Never na nangyari, sabi ni Bato. Mga kababayan, mag-comment kayo. Sino ang bias? Sino ang bobo dito? I-comment nyo mga kababayan. Nakakabwisit lang kasi niloloko nila ang taong bayan harap-harapan po. Hindi nila kayang dayain ngayon ang taong bayan. Sinibak nila si Marcoleta para yung gusto nila mangyari pero na-anticipate na ni Marcoleta yan. Tignan nyo yung witness.
Inaagaw nila. Inagaw na nga yung posisyon ni Marcoleta, inagaw pa nila yung witness. Ano yon? Baliwala yung ginawang investigasyon ni Marcoleta? May ground si Marcoleta. May point siya. May mga puntos dito. 2 por 2. Comment nyo, mga kababayan. Isang like, isang share po, isang subscribe. Salamat po na marami. Sinong tanga ngayon? Sinong bobo? Sinong bias? Mag-comment po kayo. Kasi itong si Soto kasi nagyabang. In-interview ni Ted Filon. Bakit sinibak si Marcoleta? Ayaw kasi Marcoleta. Walang direksyon. Walang neutrality, walang bias. Walang neutrality, napaka-bias daw, walang direksyon. Walang investigador daw. Sabi niya yan sa bibig mismo niya na nabanggit lahat yan mga kababayan. Kaya ngayon, unang araw pa lang palpak na siya. Ayan, nakarma na tuloy. Kaya mga kababayan, kayo nang bahalang mag-komento dyan, mag-react, pakishare po ito ng marami para malaman po kung sino talaga nagsasabi ng totoo dito at sino po ang tunay na makabayan at gumagawa ng trabaho. Kaya itong si Bryce, mga kababayan, baka nga sinisiraan lang talaga itong si Joel Villanueva sa kasi si Estrada kita nyo naman ang karakas niya. Diba? Tignan nyo yung attorney ni Diskaya, tinakot si Diskaya na magturo-turo para hindi makontempt. Di ba mga kababayan? Comment nyo po. Mabuhay po.